What's up mga ka-planner? This is Carmos, also known as the Pinoy Planner. Bumabati sa inyo na magandang araw sa lahat ng mga ka-planner natin sa buong mundo. Shout out sa mga medical personnel, sa mga sundalo at sa mga pulis na nagbabantay 24 hours para hindi kumalat itong corona virus. Stay at home lang palagi tayo mga ka-planner para laging safe. Kung lalabas naman tayo ng bahay para bumili ng pagkain, huwag natin kakalimutang magsuot ng personal protective equipment para safe. Nasa Primavera 6 tutorial part 6 na tayo. So babasahin ko lang itong comment ni Nolmed Solmedo. Master, paano ba pag-update sa progress? So Mr. Solmedo, yan ngayon ang topic natin, yan ang i-discuss natin ngayon. At si Jaina, Master, paano alisin yung gap between actual bar and remaining bar and schedule update? So i-discuss natin yung bakit nagkaroon ng gap between actual and remaining bar at paano rin yung tatanggalin. So umpisahan na natin ang ating Primavera 6 tutorial part 6, how to update progress, how to assign baseline and compare baseline versus actual. So ang gagawin ngayon natin ay how to update progress, how to assign baseline, and how to compare baseline versus actual. So nakagawa na tayo ng baseline schedule na kagaya nito. So kailangan ito isasubmit natin sa client for approval. So pagka na-aprubahan na nila yan, yan na ang mga gagawin nating baseline sa ating project. So usually, hindi ito pwedeng baguhin pagka ongoing na yung project natin. Pwede lang itong mabago kapag nagkaroon ng additional works or change of contract or extension of work. Doon lang pwedeng baguhin niya with the approval of the client. So gagawa na tayo ng plan versus actual. So magkikreate muna tayo ng target or baseline. So click project, click maintain baseline. So ito ngayon yung ano natin, project natin. So click add. Nakatanong dito, save a copy of the current project as new baseline. So okay. So na-add na ngayon dito. So close muna natin to. So click again project, assign baseline. So nandito na, kilit natin baseline, nandito na ngayon yung ano natin, public school building project B1 baseline 1. So dito sa users baseline primary, i-click din natin, lalagay din natin siya. Kasi may mga setup dito sa Primavera na may tinatanong tungkol sa primary baseline. So kailangan nakaklik din dito yung baseline natin. So click OK. So wala pa tayong nakikitang baseline dyan. So i-click natin itong bars. I-click natin itong project baseline saka primary baseline. Okay. So nagkaroon na siya ng maliit sa ilalim. Nag-work yun yung baseline natin. Pwede nating i-modify. Kagaya nito baseline. Palitan natin ng kulay. Gawin natin black. Tapos lakihan natin. Okay. So ito na. So, pwede natin tanggalin muna itong mga label na yan. Para hindi pa naman natin kailangan. So click again doon. Hanapin yung label. Ito. Tanggal. Ayan, wala na. So mag-a-update na tayo guys. So pwedeng mag-update dito, update progress. So ito, hindi to nire-recommend na mag-update dito kasi ginagamit lang to kapag yung baseline natin saka yung actual sabay parehong-pareho yung progress nila. So imposible naman yun, di ba? So hindi yan ang tamang pag-update. So ang pag-update natin yung actual accomplishment sa site. So pipindutin muna natin yung schedule. So
So guys, pagpunta natin dito sa schedule, so ang current date dito, yung date of start, March 3. So diyan nagsimula. So kung halimbawang magsasubmit kayo ng progress report every week, so it means Saturday may meeting, isasubmit nyo na sa client yung accomplishment nyo sa isang linggo. So sa Saturday submission. So ang date nun 7 select. Pero ang accomplishment nakukumputin niya magmula sa start of the project, which is Tuesday, hanggang Friday lang. Hindi kasama yung date na to. Kasi ito yung date ng submission ng report eh. Kaya yung kinumpute niyang accomplishment magmula lang sa Tuesday, dahil date ng start, hanggang 6 lang. So yan, so schedule, pindutin lang yung schedule. Guys, kung titingnan nyo, nagkaroon ng percent weight itong schedule, percent complete. Ito yung baseline natin, nagkaroon na siya ng weight. Ngayon, pipindutin natin yung itong column. Hahanapin natin yung baseline project start saka baseline project finish. So ito guys, yung baseline project start saka baseline project finish. Itong start tapat natin dun sa yan, tapat natin sa schedule percent complete and finish, tapat din natin dito. Okay. So guys, mag-update na tayo ng actual. So view, show on button, details. So i-click muna natin dun sa first activities. So yung status, halimbawa March 3 din tayo nag-start dito sa activity 1. Pindutin mo na yung started, then March 3. Yan yung actual na nagsimula, kung kailan tayo nagsimula. Ngayon, kung kukumpute nyo kung ilan na yung actual na na-accomplish na itong move in clearing. So kung halimbawa marami kayong equipment, so halimbawa naka 75% na kayo. Yan. So katapos itong procurement, pindutin lang yung start date. So kung halimbawang early start kayo dito, ang baseline schedule na start natin Tuesday, March 3. So halimbawa nag-early starts kayo, Monday pa lang nag-start na kayo sa activities na yan. Yan. Tapos may mga delivery na dumating, ang mga 45% na ng material ang na-deliver. Ayan. And then, ito naman layout excavation. Ang nasa nag-early start tayo, halimbawa, nag-early start tayo ng 5 pa lang, nag-start na tayo. At meron na tayong 15% na na-accomplish dun. So, kung saan nakikita nyo guys, dito yung actual, nag-move siya dito. So, itong activity na ito, kung titingnan, bakit putol? May isang comment sa isang subscriber natin kung paano daw ito, bakit daw nangyari, may gap. Kaya nagkaroon guys ng gap yan kasi yung activity natin started out of sequence, and yung schedule option is set to retain logic. So ang ibig sabihin guys,
yung activity A03, ang predecessor niya A01, which is move in clearing. So, ang relationship na finish to start, nag-start na tayo, hindi pa siya natatapos. At yung schedule option niya guys, ay nakaset sa retain logic. Para mawala guys yung gap na yan, click lang yung schedule option. Then ito yung default niya, retain logic. So transfer natin sa progress override. Then close. Then schedule again. Ayun guys, nagdikit na siya. Wala nang gap guys. So para malaman natin guys kung ilang percent itong actual accomplishment natin for 1 week. So click lang yung columns, hanapin natin yung performance percent complete. Then i-transfer natin sa dito sa katabi nitong actual start sa actual finish. So itong start guys, palitan natin ng actual. At yung finish, palitan natin ng actual finish. Okay. Hanapin din natin guys yung plan value cost. Hanapin natin dito sa find. Ito guys, plan value cost. Tapos itabi natin dito sa yan. Hanapin din natin guys yung earn value cost. Ito, earn value cost. Itapat natin siya din sa actual. Yan, okay na guys. So guys, kung titingnan nyo, itong scheduled percent complete, ito yung target for 1 week na 1.74. Ito naman percent complete, ito yung actual accomplishment natin na 2.42. So ito yung target natin 1.74, ito yung actual accomplishment natin for 1 week 2.42. So idle schedule tayo ng 0.68%. So guys, yung ano naman, babayaran yung plan value cost, nasa ang target at 15,794 ang dapat bayaran. Since ahead on schedule tayo, ang equivalent ng accomplishment natin na earned value cost, earned value, ito yung equivalent amount dun sa activities na na-complete natin, equivalent amount nito. So yung mga natapos nating activities, so equivalent to 21,960 ang pwede nating masingil. So ginagamit din ito sa kapag magbibil, maniningil na tayo sa client, pwede natin gamitin to as billing. So guys, kung titingnan natin kung saan nakuha yung 2.42, this is actual percent accomplished natin for this week, ay itong earned value, ito yung equivalent amount na natapos natin na 21,960 divided by total cost of the project, which is the contract amount ng project, is equivalent to 2.42%. Ito namang schedule percent complete, which is the target natin for this week, plan value cost, which is 15,794.87 divided by total contract amount na 906,800 is equal to 1.74%. So ang susunod naman natin is to generate plan versus actual S-curve. So click view, show on button, resource usage profile. So kung titingnan nyo guys, yung original completion date natin based from baseline schedule is June 25, 2020. Since we are ahead on schedule, so yung actual finish natin is naging
22 of June 2020 dahil ahead of schedule tayo ng 0.68%. So guys, this is the resource usage profile for labor, material, and equipment. So this is the curve and this is the histogram. So guys, if you want to submit this weekly progress report to the client for review in XER copy, just click file, export this Primavera PMMM XER copy project, this project PSB project B1. Next, so look for the folder that you want to save this XER copies. I already create from my first blog this P6 Pinoy Planner folder. So this is the title, PSB project week 1, save, finish. Okay, so you can send this XER copy to the client for review. So hanggang dito na lang guys. So abangan nyo na lang yung mga susunod nating tutorial video sa Primavera 6. So don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and also don't forget to click the bell button para inform kayo sa mga susunod pang mga video. So thank you.